Oo. Speaker ka, dapat may kaso ka rin. Yan ang sabi ni Remulla. Okay. At ang kaso mo ay... Ano? Oo. O eto na, Martin Romualdez sa wakas kakasuhan na. Ombudsman. Sabi Yes. ni Ombudsman, hindi pwede. Ba? Dapat dyan managot din si dating Speaker Martin Romualdez. Ayun, di ba? Ang sarap pakinggan yan. At eto pa, nag-umpisa na, mga kababayan, dahil Boying Remulla sinugod na ng mga rallyista. Yan. Tayo dito sa Ombudsman dahil tayo ay tutol dito sa selective justice, Yan. mabagal na aksyon. Nangangamba tayo dito sa cover-up na nangyayari. Ang Office of the Ombudsman ang ilang anti-corruption group at disaster survivors upang ipotesta ang pagpapanagot sa mga sangkot ng matataas na opisyal ng gobyerno sa flood control scandal. Ang dahilan, alamin natin maya-maya lang, mga kababayan. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan mo. At sabi nga, galit na galit ang mga dakuhan ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, isubscribe. At syempre, magandang araw mga banateros at mga kababayan kong Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Master Judea, tayo po ay nagbabalik para pag-usapan ang mga mahalagang balita na nangyayari sa ating bansa. Tulad halimbawa, Martin Romualdez, kakasuhan na. At syempre, ito pa isa, mainit-init pa, opisina ni Ombudsman Boying Remulla sinugod na po ng mga nagpoprotesta. Hala, eto na ang umpisa. Pero bago po natin umpisahan yan, mga kababayan, huwag munang kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel. Huwag din kakalimutan na mag-like, mag-share at mag-comment sa ating mga video na ina-upload. At syempre, salamat sa mga patuloy na sumusuporta at welcome doon sa mga bago nating subscriber. Keep on coming at keep on commenting on our videos na ina-upload. Binabasa po natin yan, mga kababayan. At eto na nga, pag-usapan natin. Una, Martin Romualdez, kakasuhan na. Ikaw ba ay matutuwa sa resulta o ikaw ay manghihina o manlalamya sa maririnig mo? Okay? Ikaw ba ay matutuwa o mapapamura? So, alamin po natin yan, mga kababayan, dahil ito ang balita. Investigation, itinuturo si Saldico na may malaking kinalaman dito sa maanumalyang flood control project. Sabi nga, Pero ayon kay Ombudsman Crispin Remulla, Yan na. teka, hindi po pwedeng si Saldico lang yan. Iyan ang sinasabi ko. Hindi pwede. Oho. Pwede bang si Saldico ang chairman ng House of Appropriations Committee, pero yung mas mataas sa kanya, walang alam dyan? tama. Tama yan. Oo. Tama yan, mga kaibigan. Dahil sabi nga ng karamihan, walang Saldico kung walang Martin Romualdez. At walang Martin Romualdez kung walang Marcos Jr. So yan po ang lagi nating naririnig, lalong-lalo na dito sa mga eksperto na nagpapahayag ng kanilang opinion patungkol dito sa korupsyon sa flood control na ito. Okay? Ituloy natin. Ano nga ba ang ikakaso kay Martin Romualdez? Ito. Kasi siya, napakatagal ding congressman ni Congressman Boying Remulla bago naging DOJ at bago Yes. naging ombudsman. Sabi ni Ombudsman, hindi pwede. Ba? Dapat dyan managot din si dating Speaker Martin Romualdez. Ayun, di ba? Ang sarap pakinggan yan. Oo. Napakasarap pakinggan, mga kababayan, na hindi po pwede. Kailangan walang makakaligtas. Bibilib na ba tayo sa ombudsman o tayo'y patuloy na magmumurahan? Tuloy. Teka lang, di ba ang usually naman ng mga House leadership, binoboto ng kapulungan yan eh. Tama. Di ba? Ganun ang anong paliwanag niya. Bakit? Siyempre... Dahil siya daw ang naglagay ng chairman ng House Appropriations Committee. Kay Saldico. Yeah. Kaya yan naupo sa pwesto. choice niya, tapos binoto sa plenaryo. Kung sino yung gusto ng speaker, siyang masusunod. Yun, tama. Diba? Tama yun, tama. Kaya Hindi- dahil dyan, ang sabi niya, kung kakasuhan si Saldico, kakasuhan din ng ombudsman si dating Speaker Romualdez. Yan na. palakpakan. Ang sinasabi ko. Oo. Boying Remulla yan. Boying Remulla yan. Oo. Ombudsman. Ombudsman ito. Magaling. Ito ang dating DOJ Secretary. Mabigat. Ito ang nagsabing, yes, you can bend the law to please the people. Yun lang. Tayo nalungkot yan. Mukhang alam ko na kung ano kahinat na nitong usapan na to. Sige,
Try natin, malay natin. Iba talaga yung marinig natin eh. Oh. Yes, sir! Yes. Hindi, mukhang sa tingin ko, kung talagang desidido siya at interesado, abay, gawin siguro. Oo, tama. Ano ang dapat mo na itanong dyan? Kailan nila kakasuhan? Talagang kakasuhan ba talaga nila? Kakasuhan. Si Saldico at si Speaker? Sabay-sabayan. Oo. Ba? Eh, paano ngayon ito? Isa pang tanong. Isa pa. Ang isa pang Sana tanong. matarget mo yun. Para sa sagot na ito. Ako, hindi ko alam eh. Di ba, may kaso, kailan? Oo. Ano pa ang dapat mo itanong? Ano ikakaso? Ayun! Yun! Natumbok mo! Palakpakan tayo dyan. Ano ang ikakaso? Pinagpapawisan ako. Wait lang, ha. Sana maganda marinig natin dito. Oo. Sige, tuloy na natin. Yan. Baka magdiwang yan ng... kasi sabi ni Ombudsman Boying, may mga magdiriwang daw ng bagong taon sa Bilangguan. pulungan eh. Oo. Ano ikakaso dyan? Eto na. Humawa kayo sa inyong mga upuan. Sige. Tahawak yan, ha. Magsuot kayo ng seatbelt kung kayo nasa sasakyan. Yan. Sarado ang mga bintana dahil baka may biglang malakas na hangin. Ha? Para mabigla na naman ako dyan. Oo nga, mukhang mabibigla talaga tayo dito eh. Ano to? Oo, pinagpapawisan na yung singit ko eh. Oo, sige. Layo pa kasi. Sige, tumpukin na natin. Tumpukin na. Magugulat ka rito. Ano ang ikakaso ng ombudsman kay dating speaker Martin Romualdez? Kasi may mga wala naman ako kinalaman sa pagbuo yun eh. Kami hoy sa leadership eh, ang 2 taon lang bumubuo niya. Hindi. Speaker ka, dapat may kaso ka rin. Yan ang sabi ni Remulla. Okay. At ang kaso mo ay Ano? gross inexcusable negligence. Ay, pukin. Are you crazy? Are you out of your mind? Gross inexcusable negligence. Putang inang yan. Lalong tumulo yung pawis ko sa singit, ah. Sige, ano daw ito? Gross inexcusable negligence. Kapabaya. Kapabayaan. Ano pa? Yun lang. Ha! Delayed reaction. Nakakabigla na. Mamaya pakinggan natin mismo. Walang Walang hindi nga krimen to. hindi, baka graft and corruption, plunder, wala. Excusable negligence lang. Negligence. Unexcusable. Gross unexcusable. Pinano lang pinalala lang. Pero, Hindi, kasi unexcusable hindi mapapatawad na kapabayaan. Pero, durahin mo na yung adjective na yon. Negligence ho ang kaso. Kapabayaan. Bigla akong nalungkot eh. Pinasama pa, gross inexcusable negligence. Pero tanggalin mo yung gross tsaka inexcusable, negligence pa rin yun, mga babayan. Wala pong kaso. Walang kaso. Hindi yan civil, hindi yan criminal case. Wala pong ikakaso kay Martin Romualdez. So patuloy nila na pinaglululoko ang mga Pilipino. Kunyari, pasasamain nila. Pangit ang itatawag nila sa ipapataw nila kay Martin Romualdez. Pero wala yun. Negligence is only a negligence. It's only kapabayaan, mga kababayan. So hanggang ngayon po, patuloy po nilang tinatarantado ang mga Pilipino. Patuloy po nilang inililihis. Patuloy nilang nililito. Patuloy po nilang inililigaw sa investigasyon ang mga tao. Tayo nakakasuhan. Hindi kaso yun. Yun ang pinakamababang sanksyon kung ikaw ay isang politiko. Walang hiya. Halatang halata dito sa mga walang hiya na ito na nagtatakipan ho itong mga ito. Pero wala na pong maniniwala sa kanila eh. Wala na pong naniniwala. Kaya nga po, kani-kanina lang, nilusob po ng mga rallyista ang opisina ng ombudsman. Dahil, ang nangyayari kasi, na alam naman ng taong bayan, kahit anong pagliliis ang gawin nila dyan, lalabas pa rin at malalaman ng tao, ng mga Pilipino, ang katotohanan. Pinipili po nila kung sino ang kanilang kakasuhan at ililigtas nila ang mga kanilang kaalyado na may kapangyarihan katulad ni Martin Romualdez. Pero, dahil dyan, eto na, nag-uumpisa na po ang gulo.
nag-uumpisa na po na magpakita ng galit ang mga Pilipino. O, eto. Ayan, o. Kulong na yan. Ayan. Oh. Ayan, medyo nagkakatulakan ng mga kababayan. Oo. Nagkakatulakan na po dito. At kung makikita natin, talagang gigil na yung mga tao. Anong walang gagalaw? Walang gagalaw. Stop dance ba yan? Salamat, News 5 sa inyong video, ha. Yan po mga kababayan, ang problema natin ngayon. Ha? Nagpapakita na po ng galit, ha? Alalahanin po natin, may mga malawakang rally po na nakakasa. At yan, konti pa lang ho yan, ha? Konti pa lang ho yan. Paano na? Kung yung actual na rally na talaga na inorganisa ng iba-ibang grupo na napakarami at libo-libo daw ang sasama dito. Ha? Pero, bakit kaya sila nagpoprotesta? At bakit nasa harap sila ng opisina ni Boying Rimulya? Alamin natin kung bakit sila galit na galit pati sa ombudsman. Ito. Panoorin po natin mga kababayan, ha? Walang kukurap. Kaya sumugod tayo dito sa ombudsman dahil tayo ay tutol dito sa selective justice, Yan. sa bagal na aksyon. Nangangamba tayo dito sa cover-up na nangyayari. Kailangan ang investigasyon umabot hanggang sa mga pinakamataas na opisyal. Sa Senado, sa Kongreso, ang Vice President, ang Presidente. Nagmarcha papuntang Office of the Ombudsman ang ilang anti-corruption group at disaster survivors upang iprotesta ang pagpapanagot sa mga sangkot na matataas na opisyal ng gobyerno sa flood control scandal. Ayan na. Alright. So ako mga kababayan, pabor ako dyan sa sinabi ni kung sino man yon na nagsasalita kanina. Panagutin lahat, imbestigahan lahat. Presidente, Vice Presidente, Senador, Congressman, panagutin lahat. Dahil kung ikaw, katulad ko, ako, sumusuporta ako sa mga Duterte, sumusuporta ako kay VP Sara Duterte. At malaki ang tiwala ko na walang kinalaman si VP Sara Duterte. At kahit imbestigahan nyo si VP Sara Duterte, wala kayong mapapatunayan na siya ay nagnakaw. Unang-una, ang issue po natin dito ay flood control anomaly. Wala namang flood control project si VP Sara Duterte. 'Di ba? So ano ikinatatakot natin? So kahit ipanawagan pa nila na imbestigahan mula presidente hanggang sa tanod, wala tayong pakialam. Okay lang. Dahil ang gusto natin na makamtan ay hustisya para managot ang maghahaman, mga magnanakaw na nagnanakaw sa kaban ng ating bayan. It doesn't matter. Kahit kakampi pa natin yan, walang problema. Imbestigahan nyo. Pero dahil alam natin, naniniwala tayo na malinis ang mga sinusuportahan natin na politiko, kaya tayo pumapayag. Umpisahan sa presidente, pababa, no problem. That's what it is. Okay? So yan po ang nararapat natin gawin. Ipanawagan nyo na imbestigahan si VP Sara Duterte. Pero magkaroon tayo ng patas na pag-iimbestiga. Hindi yung pag-iimbestiga na pipiliin at gagawa-gawa ng mga ebidensya na hindi naman totoo, paninira lang para mapabagsak ang kalaban nila sa politika. Di ba? Ganun na nangyayari. Walang problema. Basta fair justice, pantay ang laban, walang gagamit ng kapangyarihan. Hindi ibig sabihin na walang gagamit ng kapangyarihan. Ang ibig kong sabihin, huwag gagamit ng pera o kaba ng ating bayan para mailihis ang usapan, gumawa-gawa kayo ng mga ebidensya na hindi totoo para pagtakpan ang inyong mga kasalanan. Patas na laban, patas na pag-iimbestiga para makamta natin ang patas na hustisya. Wala problema doon. Kahit imbestigahan nyo pa si VP Sara Duterte, ang mga Duterte, wala tayong pakialam dyan. Basta ang sa atin, mapanagot ang may kinalaman para masatisfy ang taong bayan at matigil ang kaguluhan sa bansa na patuloy na ninanakawan, patuloy na ginagahasa ng mga politikong gahaman na nagpapakasasa sa ating yaman, samantalang tayong mga ordinaryong Pilipino, pag nasasalanta ng bagyo, wala tayong malapitan. Sila nakakatulog ng mahimbing, mga aircon ang tinutulugan, pati CR naka-aircon, pero nakita natin, yung mga kababayan natin sa Cebu, natutulog sa gilid ng kalsada. Ang dahilan, ninakaw ang flood control project na
poprotekta sana sa kanilang mga ari-arian, sa kanilang komunidad, sa kanilang mga bahay na inanod, pati mga kagamitan, kotse, lahat walang naisalba. Dahil yan sa korupsyon na hindi nagawa, yung tama, hindi napunta yung pondo sa tamang pagkahalagyan, bagkos ito ay napunta sa iilang gahaman, na magnanakaw, na walang puso, walang kaluluwa, mga kampon ni Satanas. Kaya ayan, nagkakagulo ang Pilipino. Hindi nyo masisisi ang Pilipino dahil ito, resulta ito ng panggagago, pananarantado ninyo sa mga Pilipino, pagnakaw nyo sa kaban ng taong bayan, kaya ang mga tao nagkakaganyan. Ito po ang consequence ng inyong ginawa. Dahil dati, binabatikos kayo ng dating presidente. Nakikita ng dating presidente na ang landas na inyong tinutungo ay mali. Kaya itinutuwid kayo. Ngayon, ano nangyari? Ipinakulong nyo. Yung Pangulo sana, nagkikriticize sa inyo, ginagabayan kayo kung saan nyo dadalhin ang inyong gobyerno, pinag-initan ninyo. So this is the consequence of the things that you have done. Pinakulong nyo yung mga tao na wala namang kasalanan sa inyo, wala namang kasalanan sa tao. Ginagawan nyo ng mga ebidensya, nagbabayad ng mga tao para tumistigo, para madiin yung mga tao na gusto nyong gipitin, gusto nyong ipakulong. Katulad ni Pastor Apollo Sikibuloy. At ako, naniniwala ako nung hindi naman nakakulong si Pastor Apollo Sikibuloy, nagkakaroon tayo ng bagyo pero hindi sunod-sunod. Nagkakaroon tayo ng mga kalamidad pero hindi sunod-sunod. Ako naniniwala na ako dun kasi nakikita ko ang panawagan na pag hindi napapansin nyo na naman yan sa tuwing gumagawa sila ng kabulastugan, sa tuwing ginigipit nila ang Davao na wala naman sa kanilang ginagawa, ginigipit nila ang Davao, laging merong nangyayaring sakuna. Kapag ginigipit nila ang mga taga Davao na maayos ang pamamahala doon, nagkakaroon lagi ng sakuna. Kapag ginigipit nyo si Pastor Apollo Sikibuloy at mga taga Davao, nagkakaroon ng mga trahedya. I think it's about time na ituwid ninyo ang mga pagkakamali na ginawa ninyo. Pauwiin nyo si Pangulong Duterte, ilabas nyo si Pastor Apollo Sikibuloy. Dahil hanggang ngayon, wala kayong napapatunayan na kasalanan ni Pastor Apollo Sikibuloy. Yung mga testigo nga, nagbabaliktaran na, wala kayong napapatunayan sa mga ibinabato nyo sa kalaban nyo sa politika. Ito ay malinaw na panghaharas, pamumulitika, at ginagamit nyo pa ang resources ng Pilipinas, ang pera ng Pilipinas, para idiin at para gipitin ang mga tao na ayaw ninyo, mga politiko na ayaw ninyo, nagkikriticize sa inyo, at hindi sumusunod sa kagustuhan nyo. Now, it's about time na siguro ituwid ninyo ang mga pagkakamali nyo dahil hindi titigil ang taong bayan hanggat walang nananagot, hanggat hindi kayo umaamin, hanggat hindi na ibabalik ang pera na ninakaw sa taong bayan, patuloy na magkakagulo ang Pilipinas. Yan ang nangyayari ngayon. Tingnan nyo. Galit na galit. Konti pa lang ho yan. Konti pa lang po yan, mga kababayan. Papaano na? Pag yung talagang inorganisa na rally, na ngayon, alam natin kung ano ang sentimiento ng taong bayan. Halos lahat galit na. Tingnan nyo, pupunta si Marcos sa Cebu. Pupunta sa Cebu, di ba? Tingnan nyo yung post. Basahin nyo yung mga comment sa post ng pagpunta ni Marcos sa Cebu. Wala kayong makikita na positibong comment doon. Puro negatibo dahil ayaw nang maniwala ng mga Pilipino sa pambubudol, panluloko, pananarantado ng mga politiko, ng mga pakitang tao. Ayaw ng tao ng ganun. At kahit anong gawin ninyo na paglilihis sa issue, hindi nyo na maluloko mga Pilipino. Wala nang naniniwala sa inyo. Tingnan nyo nga, ayan, ombudsman na, tinarget ng mga nagpoprotesta. Bakit? Dahil sa injustisya. Pinipili nila yung kakasuhan nila. Yung kaalyado nila na makapangyarihan, ililigtas nila. Kunyari, kakasuhan. Pero negligence, kapabayaan, hindi kapabayaan yan. Ang tawag po dyan, kaswapangan. Hindi kapabayaan yan. Maniwala kayo. Tulad na sinabi natin at sinasabi din ng mga eksperto na narinig natin, napapanood natin sa media, sa social media, na walang Saldico kung walang Martin Romualdez. Walang Martin Romualdez kung walang Marcos Jr. Diba? Napakalinaw po niyan, mga kababayan. Ang gusto natin makita, nakakulong ang tunay na mastermind sa pangangawat ng Pilipinas, hindi yung paulit-ulit tayong niloloko nitong mga ito,
na akala mo mga santo-santito na walang kasalanan, pero ang totoo niyan, sila talaga ang may pasimuno ng nakawan. Kung hindi pa nabuking, mga kababayan, malamang sa alamang, hanggang ngayon nagpapatuloy pa yan. Pero marunong ang Diyos. Ang Diyos na mismo ang gumagawa ng paraan para malaman natin na tayo ay pinagnanakawan, na tayo ay ang bansang ito ay binabalasubas ng mga politikong gahaman. Wala namang kumikilos nagkakaroon ng rally, oo. Nagkakaroon ng rally. Pero ang Diyos mismo ang gumagawa ng paraan para malaman ng taong bayan kung saan napupunta ang pondo at ayun, na fact check, flood control. Lahat yan, kalikasan po ang nagbulgar. Pati ito, nasa Cebu, kalikasan po ang nagbubulgar. Pero ang masama dito, ang nahihirapan at ang sumasalo ng panganib at kapabayaan, kasakiman, kaganiran ng iilan sa ating lipunan ay tayong mamamayan ang sumasalo, tayo ang humaharap dito sa mga sakuna at tayo po ang nawawalan ng bahay, ng mga ari-arian at ang masama dito. My God, Diyos mio, pag nakikita ko po itong mga post dyan sa Cebu, yung nire-revive na nanay, yung mga patay na nakahilera sa kalsada, wala sanang patay na ganun. Kung hindi ninakaw ng mga politiko at mga kontraktor na ito yung pondo na magpoprotekta sa ating mga Pilipino. Ano kaya ang nararamdaman nila sa tuwing nakikita nila na nahihirapan ang mga tao na nasa baba, na binabaha, lubog? Ano kaya ang nararamdaman nila? I'm wondering, kung anong nararamdaman nila. Sila ba ay nakukonsensya? Sila ba ay naaawa? Dahil ito sa kagagawa nila. Oo, alam natin na mayroong climate change. May climate change na isa yan sa nagpapalala ng baha. Pero yung climate change, may magagawa ka kung ikaw ay tunay na nagsisilbi at tunay na naglilingkod sa bayan. Dahil gagawa ka ng paraan kahit may climate change pa yan, i-adjust mo ang solusyon. Kaya nga nagkaroon ng budget Taon-taon kompleto ang budget, pero saan napupunta? Sa bulsa ng mga buhaya. Mga kababayan, so ito na po ang umpisa. Sana makapag-isip-isip sila na bago mahuli ang lahat. Umamin sila, ipakulong nila yung tunay na may sala. Hindi yung magtatakipan sila, ipipresenta nila kung sino yung tao na gusto nila. Yun lang nangyayari. Ang daming pinangalanan ng mga kongresista, pero ang kinakasuhan nila iba doon sa inaasahan ng taong bayan. So ito na, mga kababayan. Kung meron po kayong komento dito sa atin na pag-usapan natin ito, i-comment po ninyo. Kung meron kayo sama sa loob, kung anong nararamdaman nyo, i-comment ninyo. Pero ang sa atin lang, mga kababayan, hustisya ang kailangan natin. Sana mapanagot ang tunay na may sala, ang mastermind, ang pasimuno ng nakawan sa Pilipinas. Yun lang sa atin. Yun lang ang gusto ng mga Pilipino para matapos ang gulo. Ipakulong ninyo. 100 days na kayo dyan. Nag-iimbestiga. Wala pa rin kayong nakakasuhan. Tapos, yung inaasahan namin na kakakasuhan nyo, inililigtas nyo. Huwag ganoon. Dahil alam ng tao, kahit wala kang ebidensya, kung mayroon kang sentido komon, pero kailangan pa rin talaga ng ebidensya. Ebidensya kailangan natin yan. Pero, katulad niya, sabi ni Boy Rimulya, you can bend the law. Why don't you do it now? Why don't you bend the law now para makulong talaga yung tunay na mastermind? Diba? So, ganun lang. Ganun lang kasimple. Ipakita mo nyo sa amin na nakakulong yung mga nagnakaw sa kaban ng bayan, sa tingin ko, doon lang matitigil ang galit ng taong bayan. Pero, ipakulong nyo yung tunay. Yung tunay na may sala. Hindi yung papakulong yung tao, yung mga ebidensya nyo, gawa-gawa. Wala. Malalaman ng tao yan. Dahil hanggang ngayon, kung ano-ano nga ginagawa ninyong pagtatakip, paglilisi. Pero hindi nakakalimutan ng tao yung pagnanakaw. Kahit ibaling nyo sa mga Duterte yan. Oo, mapapabagsak nyo mga Duterte. Kung mapapabagsak nyo, may posibilidad. Oo, napapabagsak nyo mga Duterte. Pero yung taong bayan, hindi nyo mapapabagsak. At kung sino ang gusto ng taong bayan, yun ang dapat na nandyan. Diba? Yung tunay na nagmamahal sa bayan, nagmamahal sa mga Pilipino, may malasakit sa tao. Tingnan nyo nga ngayon, nagkakaroon
ng kalamidad sa Cebu. Sino-sino lang nakikita natin na nandun? Nandun yung Pangulo. Kasi expected na naman na nandun talaga siya eh. Pero pumunta siya 2 days after sakuna. Pero si Bongo, si Robin Padilla, si Bato, Office of the Vice President, nandun. Wala nang photo-photo pa. Nandun, nagpunta para makatulong doon sa mga babayan natin sa Salanta. Dito pa lang makikita natin kung sino nagmamasakit talaga eh. 'Di ba? Yung iba na senador, kongresista, nasaan? Wala. Busy sila sa paghahanap ng mga peke at paggagawa ng mga ebidensya laban doon sa mga politiko na kalaban nila. Yun ang pinagkakaabalahan nila mga babayan. Kaya, ipaglaban po natin ang bansa Pilipinas. Ipaglaban po natin ng tama. Paunlarin po natin ang ating bansa. Yun lang naman eh. Kasi kasabay niyan, pag umunlad ang ating bansa, tayo mga Pilipino uunlad din. Pero pag paulit-ulit tayong ninanakawan, walang mangyayari. Walang mangyayari. Pag paulit-ulit tayong ninanakawan, pag paulit-ulit ang sistemang umiiral sa ating bansa, wala po tayong magagawa. Kundi, tumunganga, maghintay kung anong mangyayari. Pero kung tayo magsasalita, pag tayong mga Pilipino, majority nagsalita, mas mabilis tayong maririnig. Pag marami at malakas ang ating sigaw, tiyak, mabilis tayong mapapakinggan, mga kababayan. Yun lang. Hindi po tayo nananawagan na lumaban sa gobyerno. Ang pinananawagan natin, panagutin ang mga kawatan. Okay? Dahil tayo, mahal natin ang gobyerno. Kaya mahal natin ang gobyerno, mahal natin ang bansang Pilipinas. Kaya nga tayo dakdak dito eh. Di ba? Kasi, hindi natin nagugustuhan yung ginagawa nila. Okay? Mahal natin ang gobyerno, ang kinikriticize natin at ang binabanatan natin yung nagpapatakbo lang sa gobyerno. Okay? So, sana maliwanag po tayo dyan. Alright? Pero, kung maayos ang pagpapatakbo ng gobyerno, wala tayong problema. Pero ngayon, so nakikita natin, daan-daan ang binabawian ng buhay. Daan-daan ang nalulunod sa baha dahil sa kasakiman ng mga politikong gahaman. Aba, hindi tama yun. Diba? So, mga kabayan, ito po ang nangyayari sa ating bayan ngayon. Kaguluhan. Kaguluhan dito, kaguluhan doon. Yan ho ba ang gusto natin? Hindi po natin gusto yan. Oo. Hindi po natin gusto yan. Pero, yan po kasi ang consequences ng mga pinagagawa nitong mga politiko ng mga gahaman. Okay? Na nagpapahirap sa ating bayan. Umuubos at sumisip-sip sa kaban ng bayan. That's the consequence. And once again, my name is Master Judea saying thank you. God bless you all. And to God be the glory. Magandang araw na Biyernes po sa inyo lahat. Happy weekend!